Magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa programang Kalikasan Kalusugan at sa pagkakataong ito, andito na naman kami sa second segment. Yung topic po natin ngayon ay yung tungkol sa medication. Sa medications, meron tayong mga parameters, no? Ang una diyan is diagnosis, no? Proper diagnosis. Pangalawa, with the proper diagnosis, we select the proper drug, the correct drug to address the type of diseases that is being diagnosed. And then third is that we make sure that the proper dosage also is being applied or given to that type of disease. And then of course, isang parameter natin dyan, Doc, yung safety na dapat nating i-consider. And then of course, the next parameters is dapat holistic ang approach natin sa pag-treat ng mga gamot. So, okay, Doc, tama po ba yun? Kulang pa ba yung mga parameters na yun, Doc, na i-consider natin with regards to medications? Yeah, bumabangon lang naman kasi ang topic na ito, medications, in the context of pharmaceutical products, no? Pharmaceutical medicine. It's not only confined to pharmaceutical medicines, pwedeng herbal, pwedeng lifestyle modification, or ibang form, no? Iba't ibang form ng medicine. Pwedeng energy medicine, pwedeng radiation, pwedeng many other things. Pero pag sinabing medications, it only usually refers to the use of pharmaceutical products. Pero if you're referring to therapeutics, that's another thing. There are many different therapeutics, no? Iba't ibang therapeutics yan. Pwedeng metabolic ang approach, pwedeng herbal ang approach, pwedeng naturopathic, pwedeng yung tinatawag na homeopathic. Sa India, meron silang Ayurvedic. Actually, it's a combination of herbals and many different other factors na ginagamit, no? O modalities na ginagamit. When you discuss about medications, it presupposes that you already have a diagnosis that you are trying to treat with a pharmaceutical medicine. Diba? Diagnostic is a different area altogether. Ibang sa medicine kasi may tatlong aspect ang clinical process, no? So first aspect is diagnostic, second is therapeutic, third is educative. So dapat tinuturuan mo rin yung pasyente bukod sa ginagamot mo siya, no? So kung na-narrow down natin tungkol sa medications with the use of pharmaceutical medicines, di-divide din natin yung consideration natin sa dalawa. Number one, yung pharmacodynamics. When you say pharmacodynamics, it asks the question, what will this drug do to the body? Anong gagawin itong drug sa body? Yung second aspect naman, yung pharmacokinetics, ang sinasagot naman niya, what does the body do to this drug? Anong ginagawa ng katawan natin pag na-introduce sa kanya yung medicine? No? So sa pharmacodynamics, anong ginagawa ng medicine sa body natin? So, tatlong aspects yan, yung biochemical process, physiologic, at saka yung molecular effects. Anong possible effect ng pharmaceutical products sa biochemical process ng body, sa molecular effects, or sa physiologic. Pag naman pharmacokinetics, pinag-uusapan dyan, kasi ito nung anong ginagawa ng katawan natin sa drug, syempre, unang aspect dyan yung absorption. Titingnan natin paano ba ina-absorb, 100% ba? Or just certain amount? Or it's not absorbable and ang route ng medication is through intravenous or injection. Number two, consider its bioavailability. Pag sinabing bioavailability, ito bang gamot na ito, pag in-ingest natin, available ba siya kung saan siya kailangan? May kaugnayan sa absorption, pero minsan kasi, kahit na-absorb na pero inert pa rin yung medicine, hindi pa siya bioavailable. It has to be bioavailable form para magamit, no? And then another thing to consider is distribution. Saan ba siya na-distribute? Is it distributed throughout the whole body? Or hindi siya nakakapasok sa central nervous system because of blood-brain barrier? O hindi siya nakaka-penetrate sa bones? So, pinag-aaral natin yung distribution dyan, ano? And then metabolism, how does the body break it down, no? Metabolize na ng body, and then excretion, how does the body excrete it? Paano siya nilalabas ng katawan sa ating sistema? Yan. So yun ang kinukonsider. Kaya sa field ng pharmacology, yan ang pinag-uusapan. Kahit anong medicine, laging tinatanong ano yung pharmacodynamics niya, ano yung pharmacokinetics niya. Ini-include pa yung kung multiple treatment, multi-drug treatment. So ano ba yung drug interactions?
Things like that. No? Meron din tinatawag na centricity of the drug. Some people may be allergic to a particular drug pero ibang tao hindi. So yun yung eccentric effect ng drug sa kanya. Diba? Yung iba, mabilis silang na may metabolize. Yung iba naman hindi na may metabolize kagad. Like merong tinatawag na high acetylators, merong slow acetylators ng mga tao. Yun ang kino-consider when in the field of pharmacology, yung whole subject na pinag-aaralan sa medicine, 1 year na course yan, na subject yan. So, Doc, yung application naman, paano niyo na-identify talaga kung ano yung specific drug at saka and the right dosage? yung dosing ay meron ng mga standardized dosing na tinatawag. Kasi na-research na nila previously at sinet na nila yung standard dosing. Pero, kaya yung sinabi ko, depende sa pharmacokinetics. No? For example, penicillin. Pag usapan natin penicillin, pag tinig natin ng penicillin, any form of penicillin, nag-distribute yan sa ibang part ng katawan natin. Pero once you are targeting ang infection, for example, ay nasa brain, hindi siya makapasok sa blood-brain barrier. You have to multiply it by 10 times para ma-achieve mo yung tinatawag na meningitic dose. Matatraverse niya yung meninges para yung drug makapasok sa brain. No? So, depende sa distribution rate ng gamot. Kung saan siya distribute sa target tissues. Pagdating sa mga dosing, may standards na yan. So, nakaset na kung ano yung overdose, ano yung tamang dose lang, ano yung duration, nakaset na. So, it all depends on how you diagnose the patient, kung ano yung diagnose mo. Now, when it comes to the choice of drugs, kasi for example, a single problem, there can be several drugs na magagamit. Kaya meron tinatawag na drug of choice. Merong first, second, third drug of choice. Merong other drugs na pwedeng effective. So, it all depends on the doctor who is determining ano yung drug of choice niya dun sa pasyente. O ano yung gusto niyang gamot para sa pasyente. Kaya magkakaiba ang management ng bawat doctors. Okay? Iba naman kasi pag nag-dose naman, merong upper limit, merong lower limit. Iba nandun sa lower limit lang magbigay. Iba naman nandun sa upper limit. Iba naman nasa middle. So, depende. Tapos sa duration, yung iba kasi magbibigay ng upper limit pero short duration. Iba naman magbibigay ng lower limit pero long duration. So, depende kung ano yung art and practice of medicine na achieve ng doctor na yun. Doc, ganito kasi Doc, isang scenario, example. Yung pasyente pumasok, first day na nilagnat siya, mayaman, kinabukasan dinala agad ng magulang o yung mismong tao pumunta ng ospital. Natural, given mo yung diagnosis mo and dosaging which is already written. What if yung tao pumasok ng 1 week na siya may sakit o 2 weeks na siya may sakit? How would you now make the decision yung prescription na susundin mo o hindi pa rin? Yeah, so titingnan mo rin yung chronicity or acuteness ng condition niya. Kung acute yan, meron kang gagamitin. Kung chronic yan, makaiba yung line ng medicines na gagamitin. Meron mga chronic illnesses naman na hindi na rin nagre-respond sa medications. No? So, we'll have to look for other ways paano mo siya i-handle. Okay, so titingnan mo rin yung acuteness or chronicity ng sakit. Tapos nakadepende doon kung anong gagamitin mong gamot. How about do you play with the dosage? How would you approach it in terms of dosaging? Depends on the doctor, no? Iba-iba eh. No? So yung mga ibang doctors, naka-standard lang sila. Kung ano yung recommendations sa book ng pharmacology, yun lang bibigay nila. So meron mga doctors, very sensitive sila. Tinitingnan nila ano ba yung nutritional status ng pasyente, ano ba yung iba tinitingnan din yung kasi 'di ba sinabi natin yung excretion, 'di ba? So tinitingnan nila yung excretory organs, ano yung functions niyan, ano yung functionality ng mga organs, intact ba ang kidney niya, intact ba ang kanyang liver. So tinitingnan rin nila. So magdi-differ yung kanilang management, baka ilo-low dose lang niya. Isa lower limit lang siya, hindi siya. Pero meron tinatawag kasing therapeutic range. You cannot go below that therapeutic range. Mag-release ka naman kung you go beyond that therapeutic range. Baka naman ma-hurt mo na yung vital organs pagka lumampas ka na sa therapeutic range. Although,
alam natin, very effective siya. Pagka you go to the higher you go, mas effective siya, di ba? Mas malakas ang potency niya eh. Kaya merong upper limit din para hindi naman nasa-sacrifice yung mga excretory organs na magme-metabolize sa kanya. So you go case to case on a case-to-case basis, no? Some doctors, they tend to use exotic medicines, yung hindi karaniwang ginagamit ng iba. Some doctors, they tend to go ano yung mainstream na ginagamit, ano yung commonly ginagamit ng iba. And some doctors, maybe they're specializing on certain medicines that they are very familiar with and they know, they can predict ano yung magiging outcome, ano yung magiging adjustments nila. So depends kung ano yung nakasanayan din ng doktor eh. Given na yung sakit na ginagamot niya ay maraming choices na drugs for that. Kasi meron mga sakit naman na halos wala ka ng choice ng medicine kundi pa ilan-ilan lang. Di ba? Dok, doon naman sa punto ng diagnosis, anong basis mo sa diagnosis mo na tama yung diagnosis mo? How will you be so sure na you had the proper diagnosis? How would you identify the causative organism if there is? I don't know, how do you consider that? Yeah, actually, that's a very good question, Jill. No? In the practice of medicine, sabi nila, sino ang magaling na doktor? Ay yung doktor na magaling sa diagnosis. Mahirap ang diagnosis, just a challenge. Sometimes madidinig niyo yung case na ang dami ng doktor pinuntahan, hindi na pagaling kasi hindi na diagnose. Nag-trial and error sila or hit and miss. Kasi meron din naman mga sakit na ang hirap i-diagnose. And in medicine, we know that 75% of our diagnosis will depend on our history. So it's very important. Kaya nga pagdating mo sa doktor, mo sasabihin ng ibang pasyente na ang kulit naman doktor na yung ano pang pinagtatatanong, hindi ka bigyan ng gamot. Actually, magaling yung mga ganang doktor kasi talagang sinusuri. 75% ng diagnosis kasi nakadepend sa history. You have to do a very good history. And there is an art of doing it rin na hindi nakukulitan yung pasyente. So, yung mga doktor habang tumatagal nasasanay na sa ganyan, na nahahasa nila yung art. Nadi-develop nila yung art, nahasa nila yung kanilang acumen or yung kanilang tinatawag na diagnostic acumen. Ang hindi alam ng mga tao, papasok pa lang ang pasyente sa clinic, nagpo-form na ng impression yung doctor. The way he walks, yung fashion niya, yung kanyang general impression, nagde-develop na kagad. Kaya yung sabi nga nila, merong mga ganyan doktor, parang naaamoy na nila kagad ang diagnosis. It happens as you develop seeing a lot of patients every day. Kung clinician ka, kasi mga doctors iba-iba rin. Merong mga doctors na nasa research lang sila. Merong mga doctors na nasa academe sila, nagtuturo. Merong mga doctors na nasa machine lang sila, diagnostic lang sila. No? Yung mga nasa, mga ultrasonologist, yung mga radiologist, yung mga gumagamit lang ng mga high-tech na mga diagnostic machines ngayon. Ano? Merong mga doctors naman na clinicians. Pag sinabing clinicians, they're on the clinics, they're seeing patients. Meron din mga doctors na tinatawag na intensivist. So itong mga intensivist, nasa intensive care unit lang sila palagi. Magagaling yung mga yan. Ano? Meron mga doctors, emergency doctors, nasa emergency room lang sila lagi. Meron mga doctors, more on ano sila, mas kailangan sila lagi sa operating room ng mga surgeons, mga OB-GYN. Kailangan niya doon. Pagka kasi mga area na yan, karamihan ang diagnosis dyan, medyo ano na yan madigo na. Hindi, madaling ma-diagnose pagka mga surgical no? Kasi may mga laboratory na kakibat. Merong patient, ang tawag namin, may patients na darating, abdominal pain. Ang tanong kagad na naglalaro sa isip ng doktor, is it a surgical abdomen or is it a medical abdomen? Ibig sabihin, itong tiyan ba na ito, itong abdominal pain nga, masakit ang tiyan. So ito ba ay gawa ng function lang, nag-dysfunction lang yung intestines niya, or there is an organic problem na kailangan na yung organs kailangan mag-intervene through surgery, di ba? So tinitingnan yun. So makikita nyo yung diagnosis process ng doctor. Nag-start pa lang yan, pagpasok pa lang yan sa clinic niya, nag-perform na siya ng impression. At the same time, kung meron siyang matagal na niyang pasyente, may hawak na siyang record. Bago pa lang pumasok yung pasyente, nire-review na niya yun. Ano ba yung history ito? Mga dating sakit nito. And then after that, pag upo, di-interviewin niya. And after that, gagawa siya ng physical examination. Napakahalaga ng physical examination. And then the rest, yung mga laboratory
yung mga imaging tests. Lahat yan, to confirm lang kung ano yung diagnosis niya. Meron na siyang tinatawag na clinical diagnosis with history, with physical examination, pero siyang nagpo-form na siya ng clinical diagnosis. Tingin niya, ano itong problema nitong pasyente na ito. Then, ko-confirm na lang niya, orders ng mga laboratories, ng mga ano. Sometimes, clinical diagnosis pa lang, magbibigay na siya ng gamot. Same time, kasi it takes time bago dumating yung diagnostic results. So, magbibigay siya ng gamot. Then, ko-confirm na lang nung resulta ng mga pinatest niya, tsaka yung mga imaging test niya, x-ray, ultrasound, MRI, CT scan, all that, no? Mako-confirm na lang doon. Magiging specific na, tapos i-refer niya kung kailangan ng surgery niya, refer niya sa surgeon. Yan. Kung kailangan namang gamot lang, so doon papasok yung medication. Ano ang choice of medicines na bibigay niya? Kaya makikita nyo, bawat doktor, iba-iba, di ba? Iba ang diagnose nila, iba ang medications nila. Magtataka, bakit iba-iba, di ba? So, nakadepende rin. Kaya minsan yung sinasabi nila, mga tatandang doktor, mga gagaling, dahil experienceado na eh. Experienceado na. Kami na nakita ng pasyente sa ano lang, parang maamoy lang nila alam nila yung diagnosis ng pasyente. Nakukuha na nila kaagad. So, develop sila ng tinatawag na diagnostic acumen or diagnostic eye. Nakikita nila yung pasyente, nakukuha nila kaagad yung diagnosis. Unang-una, nung dumating itong pandemic, nobody knows ano bang igagamot dyan. Paano natin i-approach yan? Anong gamot bibigay dyan? So, the more intelligent way to approach it is mag-repurpose ka. Kasi yung mga repurpose drug na yan, alam mo ng pharmacokinetic, alam mo ng pharmacodynamics, very predictable na yung mga established na drugs. So, magre-repurpose. So, nirepurpose nila yung hydroxychloroquine, it worked. Nirepurpose nila yung ivermectin, it worked. Meron ka na eh. You see, when predictable na yung gamot yan, you don't have to invent a new drug or ano, di ba? Although it's already proven to be effective on COVID, nakapagtataka, bakit i-declare pa nila walang safe and effective treatment? Okay, mamaya natin pag-uusapan yan. Lumalabas tuloy yung medical politics. So, dapat walang medical politics. There's no such thing or commercial medicine. There's no such thing dapat eh. Or medical economics, there should be no such thing eh. Kasi medicine is a noble profession that aims to alleviate illness, infirmities, and minimize casualties, di ba? Yan ang ano ng medicine, and promote health. So kung merong mga available safe and effective treatment, yan lang yun ang pinanggamot. Rather, nakitahan natin yung mga first time lang na natin nadinig ng mga gamot, yun ang pinopromote nila, no? Like tocilizumab, like remdesivir. Remdesivir, sinasabi ko from the start, it's toxic to the liver, to the kidneys, to the bone marrow, and to the lungs itself. Ay naatake ng COVID, lungs tapos bibigyan mo ng gamot na masama sa lungs. So, na-prove na yan sa SARS-CoV of 2002 at saka itong MERS-CoV of 2012. Hindi siya effective, but yan pa rin ang ginamit sa SARS-CoV-2 of 2019. No? I mean, doon pa mapasok, merong mali, something went wrong. No? Ganyang pandemic, hindi natin alam ang gagawin. It's not the time to invent, it's not the time to research on medicine, it's time to use established medicine. Kasi ang dami-dami naman yan, baka ma-repurpose mo at makita mong effective naman at lumabas nga, meron nga. Pero hindi magiging illegal ang pag-issue ng emergency use authorization sa vaccine, sa experimental vaccine, kung merong lumabas na safe and effective treatment. Meron nga. So ang paraan para may labas nila yung experimental vaccines is sabihin nila hindi safe and effective yung mga gamot na yan. And it's not only ivermectin, it's not only hydroxychloroquine, nandiyan pa yung fluvoxamine and many others, cartaginan, at marami pa eh. Sa mga herbals lang, ang dami eh. Even the RDOST was saying even virgin coconut oil is effective, di ba? Yung mga ngayon naman, during this time, simula nung 2021, 2022, 2023, maraming mga tinatawag ito itong pagpasok ng 2023, post-pandemic emerging diseases. New diseases are coming up. Maraming mga hindi nakikitang mga sakit noon, nakikita ngayon. Lumabas. O ngayon lumalabas, no? So, bakit nagkaganon? So, we are seeing, isa lang ang factor, o dalawa, no?
Actually, it can boil down to one no? So, isa or dalawa, sabihin natin, kasi ano yun, yung SARS-CoV-2, yung spike protein, tinatawag yung spikopathy, nagkaroon ng masamang effect sa katawan yung spike protein, nagdala ng virus. At yung spike protein naman, kaya ko sinasabing dalawa, yung spike protein din ang kine-create ng vaccine. Hindi buong virus yung kine-create, yung spike protein ang kine-create. Hoping na because of the creation of spike protein sa body natin, using the mRNA tsaka yung mga adenoviruses, ang idea is for the body to develop an immune response against it. So, because of that spike protein, lumalabas yung mga sakit na hindi nakita dati or madalang nakikita dati. In fact, kung given a patient like sinasabi ninyo, normal ECG, pero ang pasyente nanghihina. So, kasi pag nanghihina, ang first thing na titingnan mo dyan ay yung heart, no? Titingnan mo rin yung function ng heart, titingnan mo yung function ng lungs niya, titingnan mo yung metabolism niya. Yan, yung mga areas na yan titingnan mo. So, nakita, ang daming problema sa heart. Gawa ng SARS-CoV-2 infection, gawa ng vaccine. Because of the spike protein, na-accentuate yung mga metabolic syndromes like hypertension, itong diabetes, iba't ibang mga heart disease, pati kidney na challenge, no? So pag gano'n ng pasyente, consider mo yung puso ang may problema, pero lumalabas na normal yung sa ECG. Yung heart. Lumalabas yung ECG, normal yung ECG. Anong gagawin mo? Titingnan mo naman hematologic, baka yung may problema sa dugo. Hindi mo makikita, CBC mo hindi mo makikita, pero i-D-dimer mo makita mo ang taas-taas ng D-dimer. Kasi napakalapot na ng dugo. Because of the spike protein na spikopathy, yung pathology due to spike protein or spike protein toxicity. So lumalapot ang dugo, hindi naman normally ginagawa yung D-dimer kasi ang mahal niya nasa 2,800 yata ang isang test niyan So akala mo normal lahat ng test, pero pag nag-test ka nung iba na hindi naman dati ini-expect na maglalapot yung dugo na gano'n na. So, lumalabas na gano'n ang naging problema. Kaya ako, ang ginagawa ko, kung hindi naman maka-afford ng D-dimer or sabihin, wala ka nang makita iba, pwede naman ako nag-empiric treatment kaagad ako, bibigyan ko ng EDTA infusion yan Yung tinatawag lang chelation therapy, bigyan ko kaagad. Especially on a background of vaccination, of given this experimental vaccine, itituto ka agad ng EDTA yan. Tapos kung mga ma-inflammatory, bibigyan ko rin ng dimethyl sulfoxide. Kasi hindi pangkaraniwan yung mga sakit, kaya ang magiging gamot dyan, hindi rin karaniwang mga gamot. Yung naging approach ko. Makukuha din naman marahil kung bibigyan ng iba't ibang klaseng blood thinners, no? Ayan. Pero ako, doon ako sa gold standard ng chelation. Thinning, which is EDTA, intravenous infusion. Gusto ko lang idagdag doon, napansin ko lahat ng dumaan sa akin, masyadong wide yung demographic From 18 to 21 to 23 to 30, 40, 50, 60. They have a common illness na nilalagay kasi pinapa-fill up Kasama yung nahihilo, nanghihina sila di tulad ng dati. And yung panlalabo ng mata. Talagang meron lahat silang nirereklamo sa mata, Doc. Yung dalawang yun, is very glaring. And which is, as per Doc Erwin nga, nakita niya sa Diliman, no? Kasi is an ER, maraming pumapasok sa kanya doon with the same. Nakikita kasi nga, di ba, yung may studies na yan lumalabas, na yung sa mata, dahil kasama yung blood clotting, yung pala hindi na nakakatuloy yung mga ugat sa mata, kaya lumalabo yung paningin. Yeah, kaya nga dapat pag gumawa ng history, include kagad vaccinate o hindi. Problema mga doktor, they are not particular with vaccination history, particularly COVID-19 vaccines. Kasi they are not suspecting any problem with COVID-19 vaccine, when in fact, it is actually the culprit of the many new post-pandemic emerging diseases. Sila ang dahilan. At kung maaga pa lang nasuspensahan ako, ginagamit ko na rin kaagad ng panglahatan na. Bibigyan ko ng EDTA para ma-prevent ko na yung kanyang coagulation disorder, no? Baka lumalapot ng kasi ng effect nitong vaccine
tapos bibigyan ko ng dimethyl sulfoxide, baka nagkakaroon ng inflammatory process, no, as a result of the vaccine. And also to prevent development of autoimmune reaction. And then bibigyan ko rin ng high-dose vitamin C, baka naman nauuwi naman siya sa bleeding disorder. Pwede rin mang opposite nagbi-bleed naman instead of nagka-clot Actually, meron niyang entity na nakita na despite na ang baba nung dugo, nung platelet, ang baba, nagtoturbocytopenia, bagsak yung platelet. Pero nagla-clotting. It is very puzzling sa kanila, sa mga doctors. Kung hindi lang kinukonsider yung vaccine, they get lost. Unfortunately, late na mahuhuli yung diagnosis, masyado nag-clot na yung mga Masyado ng malayo na. Late na Kung maaga pa lang na-identify na ng doctors at ginamitan agad ng EDTA, dimethyl sulfoxide, and vitamin C, intravenous infusion. So, ma-address ka agad lahat yun. May dito si Ma'am Lilibet, partner, bigyan natin yung daan, sabi niya, sana daw po mapag-usapan yung diabetes, kasi diabetes doon po siya. Paano daw po yung pwedeng gamitin niya? Pwede ba siya sa chelation, Doc? Diabetic? No, diabetes is a metabolic problem. It has to do with hyperinsulinemia. And then later on, magkakaroon na ng pancreatic development ng fatigue ng pancreas hanggang sa wala na rin na-produce na insulin. No? Nagiging insufficiency na. Kasi mula, sobrang taas na insulin, susunod niyan, pag napagod yung pancreas, sobrang baba naman ang insulin. Depende kung kailan, anong stage siya, doon mo manage. Kung ginagamit ko, hindi siya sa pharmaceutical, mas gusto kong i-manage yung metabolic approach dyan So, concentrate pa rin dun sa zero carb kung kaya, or low carb, zero sugar of course, no? Then low carb, and then high fat with intermittent fasting kung kaya. At the same time, ini-encourage yung mga diabetics na they have to move, they have to break a sweat every day. Exercise. In fact, sinabi sa medicine, hindi na curable ang diabetes. Pero with the proper metabolic approach, pero mga reports na talagang nare-reverse nila. Okay. Sige, maraming salamat, Doc Alan. Maraming salamat, partner. At maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay sa Kalikasan Kalusugan, sa Radyo Kalusugan, sa Azul TV, at sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga OFW. Maraming salamat sa inyo. Sa susunod muli, at magkita-kita tayo sa susunod na linggo. Okay, maraming salamat sa aming programang Kalikasan Kalusugan. Bye-bye. Kalikasan.